Ikalawang Kronika, Kabanata 4. Gumawa siya ng isang altar na tanso na 9 metro ang haba, 9 metro din ang luwang, at 4.5 metro ang taas. Gumawa rin siya ng malaking ipunan ng tubig na yari sa tanso. Ito'y isang malaking kawa, 4.5 metro ang luwang ng labi, 2.5 metro naman ang lalim, at 13.5 metro ang sukat pabilog. Sa gilid nito'y may palamuting hugis toro na nakapaikot, 10 sa bawat 4.5 metro. Ang mga palamuti ay nakahanay ng 2 na hinulma kasama ng kawa. Ang patungan ng lalagyang ito ay 12 torong magkakatalikod, 3 sa hilaga, 3 sa timog, 3 sa kanluran, at 3 sa silangan. 3 pulgada ang kapal ng kawa, at ang labi nito'y hugis kopa, parang bulaklak na liryo. Maaaring maglaman ito ng 3,000 baldeng tubig. Nagpagawa rin siya ng 10 palangganang hugasan, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Doon nililinis ang mga handog na susunugin, at sa malaking kawa naman naghuhugas ang mga pari. Gumawa rin siya ng 10 ilawang ginto, katulad ng ipinagawa ni Yahweh kay Moises. Ipinalagay naman niya ang mga ilawang ito sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa kaliwa. Pagkatapos, nagpagawa siya ng 10 hapag at ipinalagay rin sa dakong banal, 5 sa gawing kanan at 5 sa gawing kaliwa. Nagpagawa rin siya ng 100 mangkok na ginto. Gumawa rin siya ng bulwagan ng mga pari, at ng bulwagang malaki, pati ng mga pinto nito. Ang mga pintong ito ay binalot niya ng tanso. Inilagay niya ang malaking kawa sa gawing kanan sa dakong timog silangang sulok ng templo. Gumawa rin si Huram ng mga lalagyan ng abo, mga pala, at mga kalderong sahuran ng dugo. Tinapos nga ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon para sa templo ng Diyos. Ang 2 haliging tanso, ang hugis mangkok na nasa itaas ng mga haligi, at ang 2 hanay ng palamuti na parang lambat na nakapaligid dito. Ang 400 granadang tanso na 2 hanay ang pagkakabit sa mga palamuting hugis mangkok sa itaas ng mga haligi, ang 10 palanggana, at ang 10 patungan ng mga ito, ang malaking kawang tanso, at ang 12 rebultong toro na kinapapatungan nito, ang mga lalagyan ng abo, mga pala at mga pantusok, at iba pang kasangkapan. Ang mga kasangkapang ito na yari lahat sa makinis na tanso ay ginawa ni Huram para sa templo ni Yahweh ayon sa utos ni Haring Solomon. Ipinahulma ng hari ang lahat ng ito sa kapatagan ng Hordan, sa pagitan ng Sukot at Zereda. Sa dami ng mga kagamitang ito na ipinagawa ni Solomon, hindi na matiyak ang kabuuang timbang ng ginamit na tanso. Ipinagawa rin ni Solomon ang mga kasangkapan sa loob ng templo ng Diyos, ang altar na ginto, ang mga mesa para sa tinapay na handog, ang mga ilawang lantay na ginto, pati ang mga ilawang dapat sindihan sa harap ng dakong kabanal-banalan, ayon sa kautusan. Ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at ang mga sipit na pawang gintong lantay, ang mga pampatay ng ilaw, mga palanggana, mga lalagyan ng insenso at mga lalagyan ng baga ay pawang lantay na ginto. Pati ang mga pinto ng templo at ng dakong kabanal-banalan ay balot din ng ginto.